So, saan ba tayo mag-umpisa nito? Let's talk about the temple dedication. But before that, pag-usapan natin muna yung mga excitement, no? Na nagkaroon ng yung temple sa Alabang, no? Umpisahan natin doon sa Okay na yan. announcement noong kailan ba 'yon? Time ni ni President Monson pa ang Southern what do you call it? Visayas. No, not Southern Visayas but Southern not Southern Philippines. Paano ba sinabi yung Alabang? Paano in-announce? You remember? Southern. Hindi. Metro Manila pa rin eh. Metro Manila, yeah. Uh, Actually, sabi po nila noon, Greater Manila area eh. Parang, yeah, Greater Manila area. Yeah. And then na-change to Alabang. Apo. Well, nung mga panahon po na yon, alam niyo naman po, dahil nga po temple ang pinag-uusapan, sobrang wala pa talaga kaming idea na back then kung ano talaga. Pero ang pinaka-highlight kasi niyan talaga po, sabi nila, since it will be a temple, it will be a place that will be accessible to all. Pangalawa, and it will be a prime lot area. So, sabi nila, ito po daw ay isang lugar din na kung saan magiging, magiging isang glorious place at ang building na itatayo inside temple, ito po ay magiging parang, sabihin natin ay magiging isang napakagandang building that would really, parang that would shine the place. So, kaya siguro, no wonder po bakit siya nilagay sa Alabang. Alam naman natin po ang Alabang area is actually a prime lot. And it's not a cheap place. To be honest po. Hindi ko alam yung saan ko ba narinig yun. Dati kasi ina-announce muna ang temple and then mahanap ng location. And then meron ding isang parang method sila na meron ng lot and then gagawa ng temple. So either way, either walang lot pa or merong lot, when the prophet announced the temple, regardless kung merong lot yan or wala, tutuloy nila yan. Tuloy yan. Parang ganun yung pagkaintindi ko or narinig ko sa isang vlog or something sa podcast din. Hindi ko maalala. Basta parang ganun yung So, ngayon, now that the temple, Alabang Temple was dedicated by Brother Bednar. Okay. Ano yung mga preparation or ano yung mga highlights sa dedication? Let me share po, I think ang naging head ng committee po ata ng Alabang is actually si President Sumagpao. He is the former mission president of Bacolod and also temple engineer din siya. And sana banggit nyo nga ho, yung mga committee. To be honest po, in compare po the previous ones, lalo na po yung Cebu, napaka-simple at ang instruction po na narinig ko, they really wanted it na parang hindi po talaga ganun ka-grandiose o kaya hindi dumugin. Kasi they believe na ito nga po ay sagrado ding event, pero they want the people to know na that it is special. Special in a sense na yung mga tao na a-attend doon would really feel that they were special because there are only very few people na pwedeng pumunta. At gusto din po na ipakita nga ng church na since ito po ay Alabang area and there are already parang 14 announced temples in the different areas, you will have your time to experience this kind of event. So you don't need to come here to experience it, but we want you to be excited na darating yung mga panahon na yung mga areas na that was announced in your areas, doon na lang magkakaroon kayo ng same experience. So, yun yung hintayin natin, pagandaan natin. Yun yung mga nagigets ko po dun sa sitwasyon. And tama po kayo, no? There are only few and selected choir members, selected volunteers, leaders that attended. Ika nga natin, siguro napaka-special siya, pero sinabi rin na sa amin ang instruction nga din po na gusto ng ating mga leaders din po doon na makita ng mga tao na since may apostle na darating, maging
kaaya-aya din ito sa paningin ng media at ng mga taong nakapaligid. Kaya nga po pero ito po yung siguro i-mention ko na, no? When Elder Bednar is there, one na comment na narinig ko, all throughout the day, all throughout the session or even lahat-lahat, Elder Bednar was really smiling. He was really excited. And even up to the point na na-dedicate na, he even take time to shake hands with all of those people na nandun na hindi niya po normally ginagawa. Hindi niya ginagawa. And he take time to shake hands and greet people, lalo na yung mga members. At yun nga po na sabi niya, parang he is more excited for the things that would come, lalo na dun pa sa mga darating na dedication and events sa Pilipinas. So, those are... Okay. Na-remember ko si President Monson nung nag-dedicate Sa Cebu. Sa Cebu, nagpiano sa labas. Very happy siya. Nag-ginit niya yung mga members sa labas tapos umupo siya sa piano. Nagpiano-piano siya. Yeah. Hindi ba natin kino-compare, no? Pero yung experience natin sa Cebu, nagkaroon ng ano yun ng tawag dito, celebration. Cultural celebration bago yung ano. So, I don't know, ano yung wisdom, bakit sinimplihan na lang. Siguro part of it is there will be so many temples in the other areas which eventually baka magkaroon ng ano ng tawag nito, parang ano ba sabihin natin, yung kargado ba or yung taxing for the members ba to to really prepare for whole month and then magkaroon ng mag-rent ng isang malaking coliseum and then doon i-celebrate yung ano yung temple opening or something like parang you remember that game sa Cebu na nagkaroon ng parang grand ano talaga yon sa Cebu Coliseum, yung ano yung bago nagkaroon ng temple dedication. Right. Meron. Ano po, okay lang po ba i-share ko no, yung natutunan ko rin dun sa pinaka-event na to? Hindi ko po talaga inabutan yung sa Manila kasi wala pa, di pa ako sinisilang. Yung Cebu, nandun din po ako noon. Actually, nagkaroon ako ng opportunity na umattend doon. At halos isang buong linggo yon na parang event and everything. Meron akong isang nabasang libro. Okay lang po, sana i-share ko. Yes. Merong isang precious box na punong-puno ng ornaments and design, yung box na yun. Tapos doon sa pinakagitna niya, naalala ko na sinabi doon na sobrang ornamental nung box na every time na, nilagay po kasi ito doon sa museum no? Tapos, yung pinakalaman ng box is sa diamond. Now, every time passes through that box at nakikita nila yung box na yun, ang lagi nilang napapansin is yung nakapaligid na ruby and everything doon sa box. Na hindi nila napapansin yung pinaka-crown jewel na nasa gitna. Ang catch ko po dito sa Alabang Temple, siguro tinanggal o inisip ng ating mga leader po na kung gagawa tayo ng napakaraming event, baka matabunan na yung highlight of the event, which is actually the dedication itself of the temple. Mas magandang maalala ng mga tao siguro po na merong i-dedicate na temple more than sa activity pa man na nakapaloob doon sa mismong pinaka-event. And they really wanted it to feel na parang ito ay templo ng Panginoon. Well, knowing President Nelson, no, na gusto niya, yun at yun lang yung ma-highlight. Yun at yun lang at doon lang din nakatuon yung preparation in spirituality ng mga members. So parang siguro po ganun yung pinaka gustong mangyari. And sabi nila it will follow din po yung ibang magiging dedication. Yung ano rin, yung last visit ata ni Elder Bednar, no? Meron siyang talk na parang sinabi niya na yung sizes may be smaller. Yes, not the size but it's the ordinance that's being done performed inside the temple. So, ano, may napansin ka ba dyan, Jim? Actually, I had a chance of going inside of the temple because merong akong, paano ba?
sinamahan ko yung isa sa pinakamataas na leader at sinabi na, Jim, you have to come with me to assist me. Hanggang makapasok ako, yun po, no? Hindi ko na detalye. Pero totoo lang po, sobrang na-amaze ako sa itsura ng temple kasi hindi po siya maliit. Maliit lang po yung size niya sa labas, pero pagpasok mo sa loob, talagang malaki siya. And according din po dun sa nakausap ko sa loob, sa apat na temple na meron na tayo, Manila, Cebu, Urdaneta, at saka itong Alabang, ang Alabang ang pinaka may malaking session room at pinakamalaki pong what do we call this one? Ceiling room. Number of chairs and size of itself, yun po ang pinaka talagang malaki. And I was even amazed po na yung iba po yung pagkaka-design, even may mga pare-pareho po tayo siguro pong mga what do we call the pictures, designs, pero sobrang ang ganda ng Alabang kasi dahil nga po bago siya at makikita mo na yung konsepto ng pagkakagawa ng Alabang is talagang inadapt niya dahil nga siguro po may local adaptation kasi tinatawag yung Urdaneta is provincial area, Cebu, tapos yung Manila. Itong Alabang naman is dahil nga napapaligiran ito na malalaking mga building at maayos building. Ang ganda po talaga ng pagkakagawa. Grabe. Very prominent, very prime lot yan sa Alabang. Grabe. And to be exact po, yung pagpasok mo kasi talaga ng Alabang, yung wood, yung amoy po ng wood, yung una mong manonotice. Kasi yung buong paligid kasi ng main hall, tapos lobby, tapos yung paikot na, ang ganda kasi ng structure niya . So, grabe yung amoy, parang ka lang sa ibang bansa. Ganun po yung maraming usap-usapan na baka challenge raw yung parking. Yes. Challenge ba? Magiging challenge ba yung parking? Yes. To be honest po, President, nung umikot kami, nung nagdala rin kami ng ilang sasakyan doon, pinag-drive namin yung AP, totoo lang, ang tingin ko, ang parking lang na pwede is nasa 57 to 62 cars. Dito sa Manila, pahirapan na ng parking kuminsan. Exactly. To be honest po sa inyo, mas malaki pa nga po ang Manila parking area kaysa doon. Medyo challenge na. Pero yung during open house, nakapunta kayo, dalawa? Ako nakapunta ako sa open house. Okay. Open house. Yeah. Nakapunta po kami. Pero yung dedication, hindi talaga. Bawal kami. Alright, so it's good that we have talked about it, no? At least magkaroon tayo ng, magandang inspiration na the church is really growing, no? Kikita mo talaga na people in that area would really be happy because there's a symbol that really very visible to the world, no? Or yung tinatawag natin na the lights that shine on the hill, parang siya parang ganun talaga ang description niya no, na parang nandyan siya sa gitna and then nagbibigay ng liwanag. So ano yung kwento mo, Kim, na na parang meron kang ikikwento na Oo. Yung unang yung eto medyo yung nabasa ko na sa Kirtland Temple ata yun, nung pagka-dedication, merong isang row na puro heavenly beings ang umattend sa dedication. Tapos so parang yung pag-dedication, merong mga spiritual occurrence diyan . Like yung Manila Temple, merong picture dati na bumalot na halo sa kay Angel Moronay. Meron akong picture noon yung printed. Dinala nila sa Pag-asa yon. Sabi nila, it happens. Kasi yung Angel Moronay, nakunan, merong halo of rainbow Rainbow na yung parang kaganon siya, yes. Tapos sa Pag-asa, it happens but very rare daw yon na yung ganun ng rainbow. So, sa akin yung dedication, minsan kung very siguro ang very sensitive sa
spiritual aspect ng dedication, they will feel that there are heavenly angels attending, whether seen or not seen. Kaya nga sabi nga ni Jim, medyo inaano yung program talagang ang focus talaga dun sa dedication. Tsaka dedicatory prayer, di ba? Ano yan? Parang nagiging scripture yan. Piniprint yan. Kagaya ng Kirtland Temple, yung sa Doctrine and Covenants, di ba? Doctrine and Covenants 109. Yan ang dedicatory prayer Doctrine and Covenants 109 sa ano. Now, itong kwento ko, medyo amusing naman. Okay, go ahead. Magbabanggit ako ng religion other than ours. Kasi ito, kinento lang sa akin, there was I was invited to give a talk. And then, ang binigay kong talk about temple. After that talk, in-approach ako ng isang sister. Sabi niya, President, meron po ako ikikwento sa inyo. Nakatayo lang kami dun sa Sacrament Hall. Sabi niya, you know what? Dati akong iglesia ni Cristo. Sabi niya, pinalaki kong iglesia ni Cristo ng tatay ko. Yung tatay ko, yung father ko, talagang very active member and very yung mabait na tatay as an iglesia ni Cristo. Yung father niya nag-pass away. Tapos hindi pa nanaginip siya dun sa father niya. Napanaginipan yung father niya. Sabi ng father niya, anak, hindi totoo ang iglesia ni Cristo. Sabi niya, totoo. Maghanap ka ng isang church na maraming temples. Sabi niya, pa, ikaw mabuting ama at pinalaki mo kaming iglesia. Ngayon, palilipatin mo kami ng religion. No offense meant sa iglesia. Kasi may mga kaibigan ako iglesia ni Cristo. Tsaka yung si Kimi, ang best friend niya ngayon, iglesia ni Cristo Best friend na dinalaw pa mga kami sa Cagayan de Oro nung nasa mission home kami. So tutuloy ko sabi niya, ngayon pahanapin mo ko another church. So ang ginawa nitong sister na to, nag-Google siya about temples. Ang lumabas, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Nakita niya raw yung mga pictures ng temples. Nakita niya, sa madaling salita, nagpaturo siya sa mga missionaries and she's a member of the church now. Yun ang story na sinare niya sa akin. Alam mo, hindi ko nakuha yung name niya nung nasa Sacramento lang kami. So, yun lang yung story. Gusto ko i-share dito sa natin sa time natin ngayon. Alright. Pero grabe, ang ganda po nun Okay yun, no? Kita mo talaga na iba-ibang touch, no? Actually di ba, Jong? Mabibless talaga ang Pilipinas, both members and non-members Yes. Di ba? Kasi right now, economically when we are building, we are parang nakaka-add tayo sa employment, no? Nakaka-add tayo sa material consumption, di ba? Yung lot nabibili, di ba? Nagagamit, pinapaganda yung lugar. Yung real estate ng area niya, lalong tataas. Lalong tataas. Alam mo ba sa Urdaneta? Maraming members na bumili ng mga bahay ata malapit sa Urdaneta Temple Tama po. Diba? So, it's good economically and spiritually for both members and non-members. Kaya sabi gano'n, those who will visit the temple will go forth armed with the power. No? Anong power yun? Power of righteousness. Power of being a good influence to the community. Power of having the faith of Jesus Christ. Kaya, there will be so many temples around the Philippines
in such a small country, Mhm. geographically, but density of population, ang dami natin. Mhm. Diba? Gusto ko lang balikan yung scale na sinasabi ko kanina ba. Baka kasi hindi masyadong na-explain or hindi ko masyadong na-articulate. Pero gusto ko lang tawag dito, i-emphasize ang or i-articulate yung feeling ni Jim na nung pumasok siya sa temple, parang alam mo talaga na there's a certain feeling na hindi mo na di-describe ba. Kung mabigyan ko ng ng explanation yan, it's because of your tawag nito, because of the scale. When I say scale, it talks about a person experience with the space, no? Yung experience ng isang tao in regards to the space that he's entering, no? For example, ang door heights, ang stairs, ang handrails, no, mga spaces na you feel like you are intimate with the mga features ba, yung hagdanan, yung welcome tawag yan, yung table, yung tawag yan, yung parang doon ka Receiving. receiving area. So those are scale na mafe-feel mo talaga na parang you're really welcome, no, na hindi ka ilag ba o hindi ka iba sa sa space. So yan yung gusto ko lang i-highlight, baka at least maintindihan natin ano yung behind the feelings ba. Jim, Thank you. Opo. pero protection na ni Jong yung pagka-architect niya. Pero totoo lang po kasi sigurado niya na hindi siya naintindi siya doon sa Oo, kasi ang listeners natin ngayon medyo lumalawak na eh. Oo, lumalawak na eh. Oo. Totoo lang po, no? Sobrang, ngayon ko lang din po na-realize yung sinasabi ni President Jong. Every temple na meron tayo sa Pilipinas, and every temple siguro wala. Dito pala naman yung na-visited ko. Napaka-welcoming niya kasi totoo lang, it's an open space before you even see the receiving reception na pagdating mo naman din doon, there's also another space na you could move around, go around para makapasok ka ulit doon sa panibagong space. And after that, you will see that there will be areas kung saan ka pwedeng pumasok sa mga rooms, pero it's very welcoming kasi yung direction niya papunta doon, hindi mo naman, hindi ka naman maliligaw, hindi ka naman din mahihirapan na hanapin kung saan ka dapat pumunta. At isa rin po na siguro ang na-catch ko po doon sa sinasabi ni President Jong is that every architect or every engineer siguro na talagang alam kung ano ang sacredness ng temple. They really make it sure na yung pagpasok ng isang tao na nangangailangan ng tulong sa Diyos dahil yun ay temple, siguradong mararamdaman niya kasi nga ito'y hindi isang ordinaryong lugar. Kasi hindi ordinaryong parang bahay ba, no? Siguro i-highlight lang din po. Hindi ko po alam kung napansin ng karamihan. Ito pong Alabang, wala na po siyang Moroni. Yeah, wala na siyang Wala na siyang Moroni statue. Mga na lang yan, mga external factors o na yan, external consideration na in some temple nilagyan nila pero hindi talaga yan. Kasi baka maraming members pag natatanong bakit may Angel Moroni, hindi nila kaya i-explain. Hindi nila explain. Katanggal. Hindi, pero merong hindi to official, no, pero maraming talks na merong renovation sa Manila Temple, di ba? Ito hindi to official, talks lang, pero sana, no, akin kasi kung merong mang renovation, wag talagang mag-change kasi sa akin diyan ako nakasali, di ba? Diyan tayo nakasali. So each time na yung when we celebrate our wedding anniversary, yan ang pinakamagandang puntahan kasi nostalgic yan. Bili mo kami, married kami for 30 years di ba? 30 years na kami married. So, 30 years ago, you were that young, the same, yan lang mababalikan mo na parang halos pareho pa rin itsura 30 years ago. Ang EDSA ngayon, ang dami ng flyover. Marami ng mga mga nag-change Pero sa temple,
the same, parang you go back in time. Ang nag-change lang yung mga flower arrangement, yung mga vases, pero the same spirit, the same Structure. Sana kung merong mga renovation for those who have been there for a long time, sana hindi masyadong mag-change sana. Even Pero- kung balikan mo yung mga olden or mga older temples natin, hindi naman lahat merong Moroni eh. Yung Hawaii walang yan. Walang Moroni. Yung Arizona, yung Mesa Arizona, wala din. Yung Alberta, hindi Alberta, Carlstone, wala ding yan. Cardstone, wala ding yan. Wala ding Moroni yan. So, hindi naman talaga standard palagi ang Moroni eh. Pero ang standard na symbol na halos meron is yung spire. Yung Pero spire, ang iba wala pa rin eh. Sinabi ko nga yung sa walang spire, yung Hawaii, yung Cardstone at saka Mesa Arizona. pero parang may nabasa akong article dati sa Layahona na ang gumagawa fiberglass kasi yan eh. Fiberglass yan eh. Yung yan, parang may isang pamilya kasing gumagawa niyan. Yung sila lang talaga gumagawa. Every Moroni, sila yung gumagawa. Parang pinasa na from one generation to the other. Baka yung capacity to supply rin kinonsider eh. Naalala mo ba yung pumunta tayo ng museum dito sa sa Springville? Na yung may Indian na yung sculpture na ang gumawa ang artist si Dalen, and President Oaks was named after him. Siya yung gumawa ng original na Moroni sa Salt Lake. Ay, talaga? At saka isa pa pala, alam mo ba, ang maintenance rin ng Moroni, meron niyang gold leafing, Jong. Correct. Gold leaf. Na yan, alam mo ba yung ginto talaga yun na ginagawang parang bond paper. Kaya alam mo yan, di ba? So, maintenance niyan every now and then, very, tedious yan. Inaakyat yan, tas isa-isa yan nilalagay yung gold leaf na yon. Yeah. Okay. Siguro po ang feeling ko kasi na meron na namang pinakamagandang event na nangyari sa Pilipinas na na-highlight nga yung pagkakaroon ng temple. People are actually starting to see na yung church hindi lang siya nag-grow. Kasulad na nabanggit ni President kanina na it's also blessing the lives of the people, the Filipino people, the members of the church, and especially all ordinances that will be performed inside of the temple will really blesses the lives of the members of the church, and it will add to their testimony. Now that there are a lot of temples that were being announced, 14 na nga po, we are actually expecting the same thing, na yung mga places na yon mabibless, at yung mga lugar na yon, kung yung mga member doon ay, alam mo yun, makikita nila na mabibless din yung mga lugar na yon. Pero more of the things na may ganitong pangyayari, isa po sa mga feeling na na-realize ko sa pagkakaroon ng isang alabang temple, is yung feeling na hindi lang po talaga pinapakita nito na yung Diyos nakatingin sa mga tao sa kahit saang lugar sila o sa kahit anong panahon ng sitwasyon. Na pinapakita niyang mahal niya tayo. Isang realization lang po nung natayo yung temple na yan at na-dedicate yan, na yung Diyos buhay talaga siya. It added another testimony to me na dahil buhay talaga yung Diyos, hindi niya rin hahayaan na mawala yung ganito kagandang experience sa mga mortal na katulad natin, na ordinaryong tao dito sa mundo. And I'm very happy and grateful din po na, alam niyo, may pagkakataon tayo na ma-discuss at ma-share po yung testimony yan sa ibang tao. Kasi naniniwala ako na marami mang talagang mas magaganda pang event na darating after ng dedication na yan. But it will never ever change the testimony and the truthfulness of the gospel, that because we have the temple, we are very sure na meron ding Jesus Christ at merong Heavenly Father. At syempre, merong Holy Ghost.
At lahat po ng tayo na, alam niyo, despite of our difficulties and situations in life, meron akong matatawag na temple na pwede kong puntahan kahit ano man yung mangyari at sitwasyon na parang pagdaanan ko sa buhay. So, yun po yung mga bagay na natutunan ko.